Hello, hello, good evening. Ready na po ba tayo sa ating podcast for tonight? Yan, marami po tayong pag-uusapan. Pero tamang kwentuhan lang po yung gabi na to. Pero I believe, no, marami po tayong learning, no, na maririnig. Kung kaya nyong mag-open ng camera ng inyong mga video, yan, mas maganda kasi much better po yan kasi parang kwentuhan nga no? Mahirap makipagkwentuhan ng walang kausap. Di ba? Yan, no? And welcome po sa ating podcast kung saan pag-uusapan po natin about growth. Yan, pag-uusapan natin about growth, about success, of course, success, and kung paano natin ma-build yung future natin, especially dito sa negosyo po natin ng mas malaki versus sabi nga bigger than our fear, no? Marami sa atin natatakot no? Marami sa atin ah, takot sumubok, no? Yan, no? And tandaan po natin kung upline ka, no? Kung ikaw ay upline, ibig sabihin may recruit ka, tandaan mo, you lead with vision. Yan, you lead with vision. Upline ka dapat nililid mo dapat with vision yung mga tao mo. Kung downline ka naman, sabi, never stop chasing your dreams. Yan, kung downline ka, never stop chasing your dreams. No, focus ka dun sa pangarap mo kung ano man yan. Yan, may mga goal ka sa buhay, may goal ka ngayong taon na to. Never stop chasing your dreams. Pero yung higit po sa lahat, yung tunay na success sa network marketing or sa networking, no, I believe lahat tayo nasa networking, hindi lang po sa dami ng na-recruit. Yan, no? Hindi po sa dami ng nare-recruit. Hindi po padamihan ng recruit ang labanan, kundi po sa dami ng buhay na natutulungan mo. Agree ka ba dyan? Can you comment kung agree ka dyan? No? Ang success po sa networking ay hindi po sa dami ng na-recruit, kundi sa dami ng tao na natulungan mo. Meron daming recruit, 1,000. Pero hindi matulungan, di ba? No? Hindi kayang i-handle. 1,000 nga recruit mo, hindi mo naman ma-handle. Naku, paano na yan? Kawawa na lang ng mga yun. Kumita ka lang doon. So, hindi po ganun yung tamang networking. Yan. Okay? So, ganun po dapat. Kaya sa mga nandito ngayon, if ready ka ng matuto at umangat, let's go. Let's start. Let's start the ball roll. Yan. So, meron po tayong dalawang guests na sa ating podcast ngayon na pag-uusapan, no? Ikaw ba ay, can you type kung ikaw ba ay upline? Upline ka ba? Ibig sabihin ng upline, may recruit ka. Can you type upline kung upline ka? Kung ikaw naman ay downline, can you type downline? Yan. Yan. Oh, si Coach Spurs Barcelona, upline. Coach Leia. Oh, si Ma'am Raquel. Oh, yan, Marie Glenn. Minsan hindi ka lang basta apply, both. Si Ma'am Riza. Minsan both yan, no? Tama rin, no? Meron ganon. Meron naman dito upline, ang laki ng sakop, no? Ibig sabihin, dami mong downline, pwedeng ganon. Yan, downline. May downline din, ha? O, Maribel Duncan, o, di ba? Narinig ko dati, no? Dapat daw, alam mong maging downline. No, dapat daw, alam mo or alamin mo o pag-aralan mo paano maging tamang downline. No, alam nyo kung bakit? Ano nyo kung bakit? Kasi pag naging kaya mo kailangang maging kaya kailangan mong matutunan maging tamang downline kasi darating yung time magiging upline ka, magkakaroon ka rin ng downline. Kaya dito merong both no, si Riza, no. Dapat alam mo both side, no, kasi para alam mo kung saan ka dapat lumugar. Yan. Merong mga principle po tayo na i-reveal, no, itong ating mga guests ngayon, no. Kasi ako dati sa dating company ko, no, narinig ko sa upline ko, sabi niya, ah, lagi raw tama yung downline. Merong ganun Kasi alam niyo may mga time, 'di ba, nagtatalo kayo ng downline mo, upline ka, downline mo, 'di ba?
Ngayon, dahil ikaw yung upline, ikaw yung iintindi, sabi niya, kahit mali yung downline mo, sabi niya, accept mo na lang. Tama kaya yun, no? Yan, malalaman po natin yan. Anong sagot ng ating guest for tonight? Yes, upline daw dapat. To, tama ba yan, no? Magdalena Surya, no? Paano kung sinabi nung upline mo, mag-invest ka ng ganito kalaki. Yan. Labas mo lahat ng pera mo. Bilin mo yung rank mo. Oh, yes, upline ba yan? Ano yan, no? Depende, di ba? Well, let's sit back and relax at pag-usapan po natin. And, mm, yan, no? Tatawagin ko na po yung ating guest for tonight. And, tatawagin ko na sila kasi sila magpapakilala sa sarili nila. Okay? Ayoko silang introduce, siguro by name lang. And during this podcast, no, makikilala po natin sila ng lubusan, no? Ano nga yung topic? Ano nga ba yung podcast natin ngayon? Coach Ferds Barcelona, ano bang podcast natin ngayon na nakalagay sa ano? Upline-downline relationship coach. O upline and downline relationship. Kaya kung ikaw ay upline, kung ikaw ay downline or both, naku, bagay na bagay sa'yo itong pag-uusapan natin ngayong gabi. Yan. Okay, so please help me welcome our upline and downline. Pareho po silang diamond ng Heroes. Pareho silang diamond from Live Good. Pareho silang diamond from Dream Makers Worldwide. Please help me welcome Coach Santi Valenzuela and Coach Jessa Okbenya. Woohoo! Yung palakpak naman diyan, no? Hindi po tayo hindi po tayo ngayon yung tipong parang lecture, no? Tamang kwentuhan po ito at pero kahit kwentuhan siya, marami po tayong matututunan. Agree? Grabe, si Coach Santi ba? Mukhang bagong Live Good apparel siyang mga gamit mo ngayon, narang nakita ko yung ano mo no? Yung ano yon, yung video na in-upload, no? Yung opening box ng Live Good products. Woohoo! Yan. Welcome to podcast. Coach Santi Valenzuela, can you introduce yourself in short introduction? Ayun. Hello. Good evening, good morning, and good afternoon, everyone. Ano po, no, great privilege for us na masalang sa kumbaga ngayong gabi na to, no? So, for sure, marami dito ang makaka-relate sa ating pag-uusapan ngayon. But anyway, pakilala muna ako since yan yung unang tanong. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ano, o baka sakaling meron, at kung meron man tayong nanonood sa atin sa live, no, my name is Santi Valenzuela. Yan. So, sino po ba si Coach Santi? Magbibigay lang po ako sa inyo ng short background ko nung sino po ako. Yan. Si Coach Santi po ay isa pong dating empleyado. Yan. Sobrang tagal ko po sa corporate team. Talaga, sa corporate world. So, ang dami pong pinagdaanan sa buhay. Pero patuloy na lumalaban at hindi po sumuko sa kahit na anumang hamon ng buhay. Yan. Lumaban po tayo dyan. Marami pong experience. No? Ako po ay family man. Meron pong dalawang anak na nag-aaral po ngayon sa kolehiyo. Ayan, at kami po ay nakatira dito po sa may banda ng Muntinlupa. Pero sa labas ha. Muntinlupa, okay? So, kami po dati ay taga Rojas City, Capiz. Ayan, sino po mga Ilonggo dito, yung mga taga Panay Island. Yan, ang galing po kami ng Rojas City. Capiz, doon po Panay. ako pinanganak. Tapos, nakipagsapalaran sa Metro Manila sapagkat sobrang hirap po ng buhay sa probinsya. Yan. So maaga pong naulila sa nanay, nawala po yung nanay ko nung ako po ay sa murang edad, elementary pa lang. Yan. At simula nung nawala yung nanay ko, doon po nagsimula yung masalimuot na karanasan ng buhay namin. Bagamat kasama namin yung tatay namin, so siyempre sa hirap ng buhay, sobrang hindi ko po ma-imagine kung baka ikwento ko sa inyo, baka maubos na yung course ng pinanood. Palipat-lipat, ang daming pinagdaanan, no, na-demolish na maraming beses, tapos nung kami nabigyan pagkakataon na makatumira sa isang lugar na kung saan pinagbigyan lang, muli na naman itinaboy at pinalayas. Yun.
So hanggang sa naisipan po no na pumunta ng Metro Manila, hindi po para magnegosyo at wala po sa isip ko yung network marketing kundi para magtrabaho. Ayun. So hindi ko po akalain na dito pala ako nililid ni Lord sa Metro Manila no na makilala ko yung maraming opportunity at marami pong karanasan sa buhay. Yan. So I think yan lang no. Yung edad ko po ay ilang taon na ba ako? Ah, 43. 43 years old na po si Coach Santi, no? well, So, di lata ah. yun Para ka po. lang 42. Iyan, no? Batang-bata pa po yan, si Coach Santi. Naku, pag nakita nyo. Hindi po kapay, hindi Yeah. po tumangkat Santi. Lagi Ah, yan. Coach Santi, may tanong lang ako, no? Outside Live Good, anong ginagawa mo? Anong usual na ginagawa mo kung hindi ka nagli-live good, hindi ka nagbi-business? Yan. okay, sige. Outside Live Good, no? Kung wala ko halimbawa sa Live Good, siyempre wala pong ibang si Coach Santi kundi empleyado. Yan. Pero sa Hindi, pamamagitan po ng employee, sorry. I mean, nagli-live good ka ngayon. Ah, okay. pag hindi ka nagli-live good, anong ginagawa mo? Yan. Okay. Kapag hindi ako naglilibot, no, kung halimbawa, outside, hindi nyo ako nakikita sa Zoom, wala sa video, no, behind the camera, kumbaga. Yan. So, ang Yan. ginagawa ko constantly ay nagle-learning po. Nagle-learn po ako. Oh. So, nanonood ng mga videos, no, paminsan-minsan, nagbabasa ng book, tapos tumutuklas ng mga bagay-bagay na kung saan na baka sakali makatulong sa personal growth ko at sa team ko. Nag-iisip ng mga idea, yan. Yun po yung ginagawa ni Coach Santi at siyempre, nag-exercise, nagbabike. Yan. Yun, no? Gabi, no? Very powerful po yan, no? Baka may matutunan po tayo. Thank you, Coach Santi. Yan. Okay. Si Coach Santi po ay siya yung upline. Ha? Ang role niya rito, upline sa topic po natin ngayon. Ngayon, pag-usapan po natin, no? Let's go to the downline naman. Yan. Coach Jessa Ocbenya, short introduction ng iyong buhay-buhay o sino ka ba talaga? Yan. Sige nga. Baka naging artista ka rin, no? Tulad ni Coach Santi, narinig ko kanina sa presentation, eh. No? Sige, Coach Jessa. Ayan, hello Philippines. Magandang babae po ako. Kamusta po Siyempre. ang lahat? So we have the 48, no? 48 on the Zoom. And I believe someone is doing the live stream. And shout out po sa mga nanonood sa atin sa live stream. Kamusta po ang lahat? This is a very good podcast, no? Para sa atin. Nasanay talaga akong mag-hosting. But by the way, I would like to introduce myself. Ganito pala pag nasa hot seat. As in hot. No? Yan. Para po sa kaalaman ng marami, since nagpe-present na rin naman po tayo, naririnig nyo na rin po yung mga background namin, no, as presenters. Ano na po kami dito sa Live Good? Well, si Miss Jessa po is just an ordinary person with extraordinary dreams. Ayan yung Wow. tagline ko, no? Isang Amen. simpleng probinsyana na may malaking pangarap. So, laking summer po ako, no? Minsan pa sa buhay ko, five po kami na magkakapatid, 5 Maria, wala akong kuya. Tapos, in my 3rd year, na-let go na si papa ko. Ayan. So, hanggang ngayon, ang mama ko na lang po ang aming crying shoulder. So, siya po ang aming Superman. No? Wala kaming kuya. So, I'm longing for a love of a brother or ayan, basta malambing ako pagdating sa mga nakikilala kong lalo na pagdating sa business, no? And si Miss Jessa naman po is by the way, I'm 36, no? I have 2 kids, isang 17 years old na mas matangkad pa sa akin. Graduating na po for this year sa kanyang Wow. senior high school. And then 2.5 naman, isang magandang baby na pinagkaloob ni Lord after 14 years, mga kapatid. Yes. So, Grabe. I'm so grateful with that kasi sabi ko, hindi kompleto kapag ka walang babae. Di po ba?
And ayan, si Miss Jessa po pagka hindi nagli-live good, nandyan lang, katabi lang po. Nakikipaglaro sa akin, baby, gumagala kami, and alam mo yon, ang sarap lang libangin kasi lalo na pag hinaharot mo, medyo malusog na at makulit na din. So yun, I'm just, Nakikita kita, nagsusumba. yes po, I'm just here sa bahay. Laking bahay po talaga ako ever since. And then I'm doing Zumba naman po sa community kapag may schedule po kasi yan. So hindi siya araw-araw. So Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday. Mga ganun po. Pagka nalilibre po tayo sa oras and then nasusunod po natin yung to-do list natin every day. Ayan. Yun lang po si Miss Jessa and nothing more to ano. Just as simple as Thank you, she Coach, is. Coach Yan. Santi and Coach Jessa. Thank you. By the way, I acknowledge the presence of mga leaders natin na nandito. Coach First Barcelona, Coach Christy, Coach Riza, sino pa ba yung ating mga leaders natin? Coach Vilma Sabulaw, our diamond. Yan, grabe. Sino pa, sino pa, sino pa? Si Coach Toto Tinoy, our platinum, nandito rin, no? Yan. And sa lahat po ng mga leaders pa na nandito. Welcome, Ma'am Raquel. Yan. Welcome po. Yan. Okay, so punta tayo sa second part. Yun, grabe. 100 questions yata itong nakaprepare natin. Ready ba kayo? Simple lang yung tanong, no? Ilang taon na kayo magkakilala and paano kayo nagkakilala? Yan, siyempre, di man kayo bigla upline, downline agad, di ba? Ilang taon na kayo magkakilala at paano kayo nagkakilala? Coach Jessa muna, sige. Okay, so since upline and downline po, no, nasa business na po talaga tayo. Actually, nag-start po ako sa networking business 2019. And I was just invited through a Zoom link, no, na mag-attend po ng isang katulad nito, Zoom. Tapos, pinapaliwanag po yung business. Sa mga familiar sa business na ito, this is Crowd One. Aha. Ano, 3 years na, I believe yung company bago po ako naka-join and na-invite. And yun, out of my curiosity, naisama po ako sa GC. Tapos, ang GC po na yon medyo pakiramdam ko, boring. Tapos, masyado kasi akong curious sa mga bagay-bagay. So, ang tawag dito, nag-scroll, tinignan ko yung mga members ng GC, tapos yung active lang. Merong isa na nagsisend ng mga videos, na magagandang video. Sabi ko, sino kaya ito? Tapos, dun ko po binuksan yung profile. Ang pangalan niya, Santi Valenzuela. Actually, November man. Yung pangalan niya po noon, November man. Sabi ko, ang galing naman ang pangalan nito. Taas kilay pa ako, no? November man. Tapos yun, chinek ko yung profile niya. Sabi ko, ang galing naman ng mga videos nito. Tapos yung mga links niya sa YouTube. Okay, beginner pa lang din naman, sabi ng isip ko. Tapos, pina-follow ko na siya. Out of my curiosity, syempre, siya yung active sa GC. Aside dun sa mga uplines na sinasabi nila, nag-connect ako. Hello po. Good afternoon po. By the way, nakita ko po yung video niyo sa GC. Pwede po bang mag-friend request? Ayan. Diyan ko po siya nakilala sa GC po. And then, yun, medyo talkative po ako sa part na yun kasi syempre, nabibigla ako sa mga nangyayari, no? Kapag may mga presentation. So, since medyo sabi nga nila, magaling naman siya sa technical, siya po yung pinagtatanungan ko until marami mga conversations na po, yan, na nakikilala ko na din po siya. Nag-friend request po ako sa kanya. Yun. Grabe, no? Grabe, no? Yung online presence talaga napaka-importante, no? Yun yung learning ko sa senior ni Coach Jessa. Who knows, no? Yung mga online mo. Yung video ba, siya mismo nakikita mo sa video? Oh, yun, di ba? Yes, So, yes po. Yes yan, po. yan Siya po isang mismo learning po yan, gumagawa. no? Mahilig tayong mag-post, pero yung pinopost natin, hindi tayo di ba? Iba po yung ikaw mismo. Ako, tinetrain ko yung sarili ko Meron akong assignment sa sarili ko, no? Ang everyday dapat makapag-post ako na any value na mabibigay mo sa tao.
Okay? So, hindi ko natatanong kay Coach Santi yan kasi nasabi niya paano sila nagkakilala. Nasabi na ni Coach Jessa. Ngayon, eto tanong ko kay Coach Santi. Ilang 2019, no? Si Coach Jessa. Since then, nagkakilala na kayo, no? Tama ba? Naging upline, downline kayo that time, no? So, ang tanong ko ngayon, ilang network marketing company na ang pinagsamahan nyo? Yan, no? Since 2019 na nagkakilala kayo. Ilang network marketing, kasama nyo na yung mga scam kung meron. Network marketing din yun. Yan, no, yan. Mga ilan kaya, Coach Santi? Wow, ako sasagot pa rin. Okay. Dami. Naku, grabe, no? Napakarami pong sinalihan namin mga network marketing company. It's okay lang naman siguro to mention kasi wala naman na yun. Mga yun sarado na. Wala na. No, wag na mga ilan lang, mga ilan, tansya mo. Sige mga, ano, 1, 2, 3, 4, siguro may iba pa. Mga 6. Mga 6 Anim, na, no? ano, na anim Pang-pito na, yung lead good. Pang-pito si lead dito yung good. picture. Yes. Ah, Yun, okay. Ganun ganun talaga eh. karami. Ganun talaga. Mention mo na daw, coach, baka makarelate yung marami. Oo, galing galing kami yun nga, nabanggit ni Coach Jessa kanina, galing kami ng Proud One. Narinig ko Yung yan, Proud no? One na yun, nagsara yung marami kong dahil, ayun nga, nagsara din yung company yun. Tapos, ay meron pa kami sanalihan na Green Choice. Actually, ang Green Choice, existing pa rin yan hanggang ngayon. Tapos, Rejoice? ayan, Green Rejoice? Choice. Green Choice. Green. Green. Green Choice. Green Tapos, choice. Omega Pro. Doon kami sa Omega Pro na mayagpag talaga kasi ako po yung 001 sa Philippines. So, sa mga hindi nakakaalam, naging 001 po ako at nag-handle po ako ng maraming tao all over the world kasama po mga OFW. Mhm. Ayan. So, question kayo dyan, tungkol dyan. So, how I handle, yung ganong karaming tao. Ayan. So, Mhm. hindi naman sobrang kagaya ng Libgood ngayon, pero masasabi ko na we are international yung aming grupo noon. Kasi ang mga nakakausap namin madalas ay mga foreigner, mga ganon. Kaya medyo nasanay kami doon sa mga Zoom presentation na more on English. Good. Yan, at train din kami doon. Yan, yung mga 6 companies. So, yun lang yung mga ilan na aking babanggitin. Yeah. Ang maganda diyan, no? Ang maganda diyan, hindi naman yung na-scam ka kasi o ano, ang hindi ka pa rin talo eh, no? Kasi yung learning na nakuha mo, yung experience, 'di ba? Ay, Kasi kung may nawala mang pera sa'yo, sabihin mo na parang tuition fee mo yan eh. Versus yung natutunan mo during that time, hindi kayang kunin sa yun, di ba? Tama ba? tama, Tama, no? Oh, tama. from Coach Nicolaine, good evening Coach Birds, watching with my team, pa-shoutout sa Heroes Empire. Yan, excited na kami sa new learnings na matututunan namin tonight. Yan. Oh, thank you sa pagsagot Coach Santi And so sa dami, no, sa dami ng mga nasalihan nyo, may time ba na, Coach Jessa, may time ba na sa anim na yon ikaw naman yung naging upline? Merong ganyan no? Ikaw, kasi anim, ngayon downline ka, di ba? Pero yung sa anim na nasinalihan nyo, meron ba doon ikaw naman yung upline? Natatawa. I remember yung ano, yung Masamart. Sa Pero Mark. Masamart kasi opo, kasi bakit? Syempre, you are doing crowd one. Tapos sabi nila, millionaire should have at least 7 streams of income. Okay. Sa sobrang excitement ko, I was introduced with Masa Mart and then na-excite ako na i-share sa kanya. After few months, nag-let go. Napahiya tuloy ako. Ako yung apply niya nun. But I said sorry naman kasi, di ba, out of my experience, hindi pa naman ganun kaigi. Isa Yun. lang So po yun, meron isa lang din. po. Mm-mm. Meron din. Who knows, no? So far kasi ngayon, Live good is the best for us, di ba? Live good is the best. Pero hindi pa rin natin masabi, no? Baka 10 years from now, biglang may lumabas na bago. Maganda rin, no? Love good naman. Pwedeng magpalit no? Hindi natin masabi. Kaya napaka-importante po ng relationship, no? Between upline and downline. Okay, so nagpapalit talaga, no?
Kami ni Coach Fernan, no, mostly, no, mostly talagang downline ako kasi I'm employed for how many years siya, full-time networker. So kung ano yung salihan niya, sunod lang kami ng sunod. Pero alam nyo ba, yung unang-unang network marketing ni Coach Fernan, ako yung upline. Wow. Di ba? Kaya lang, yun nga, I'm working. Nag-work kasi ko. Hindi ako nag full-time. Yan. Oh, yan. Additional. Yan. Dami ka nga daw po na scam sa Masa Mart. Yan. Kaya ayaw nila sa Live Good. Nadala daw sila sa mga teacher pa po. Anyway, no, ako for me, ang take ko dyan, kung na-scam ka man, pero kung natuto ka, kasi ang importante po, natuto ka paano tumingin ng tamang company. Yan. Kasi yung iba ganito na-scam. Lahat ng kumpanya scam na eh. Paano kung maganda, hindi pala scam? Ayaw mo na. Paano yun? Paano yung opportunity? Dapat, alam mo, tumingin o kung nagdadasal ka, no, nararamdaman mo yan, no? Mine-message ka ni Lord, scam yan. No, dapat ganun po tayo. Be vigilant, sabi nga. Yan, okay? Yun, ito pa yung mga, thank you sa mga kasagutan, ha? Are we learning? Natututo po ba tayo? Yan, ito, maganda yung tanong natin na susunod, no? Ah, so yung downline siya sasagot, yung upline siya yung sasagot, no? Kasi ang tanong, hindi, ano ang mga katangian ang hinahanap mo sa isang downline or upline? So kung si Jess ang sasagot, sa upline. Kung si Coach Santi sasagot, sa upline. Ano ang mga katangian ang hinahanap mo sa isang upline? Kay Coach Jess, yon. Ano ang mga katangian na hinahanap mo sa isang downline? Coach Santi yon ang sasagot. Okay? Sino gustong mauna? Coach Santi? Sige, ikaw na una. Yes, ako na muna, no? Hmm. Ay, yung mga katangian na hinahanap ko sa isang downline. Siyempre, kailangan yan para sa akin number one kasi downline ka eh, no? Tapos nag-join ka sa akin, ako yung magiging upline mo, you must be coachable. Yan, Coachable. coachable. Kasi yun talaga magiging papel ng downline. Kasi ako, I myself, although upline ako ngayon, downline din ako. At Mhm. nakikinig ako sa ituturo sa akin ng upline ko. So, dyan ka magkakaroon ngayon ng tinatawag natin na duplication. No, makinig at sundan ang proven system na ginagawa ni upline. Take note of the word proven system. Okay. Kasi yung proven system na yan, yun yung experience na nangyari sa kanya for so many years na ginagawa niya ang network marketing. So, ipapasa niya ngayon yan sa kanyang downline. So, the downline must be coachable at makinig siya doon. Kasi ang tinuturo ni upline, naranasan niya na yun. Kaya proven system. Yan po, Howard, for the day. Tapos, Mhm. dapat si downline, habang nakikinig siya, pinukoach siya at coachable siya, he or he should take massive action agad-agad. Kumbaga, application. So, hindi Mhm. naman sa bigla-bigla, basta ang lahat ng, hindi na tayo, as a downline, hindi na tayo basta-basta nakikinig lang, nagpapakote lang, tapos umaattend, oo, tapos yung tinuturo sa atin pala, hindi naman natin ginagawa, parang Mhm. sayang lang din. For me, no, as an applied, kapag tinuturuan kita, tapos hindi kita nakikitang nag improve tapos hindi kita nakikitang walang nangyayari sa'yo, pero para sa akin, parang malungkot, no? Kung sa mga doctors nga, no, yung mantra ng doctors, ang mission nila is to save lives, mabuhay yung Mhm. pasyente. Pero kapag namatay, is failure for them. Kasi Mhm. nakita ko yun nung ako yung hospital sa PGH na Mhm. nag-aagaw buhay yung pasyente at biglang namatay. Nakita ko talaga yung panlulumo ng mga doctors. So, siguro dito sa atin sa network marketing sa upline, so kinakailangan makita mo yung downlines mo na magtagumpay din. Makita mo sila na magsasucceed din. Kasi, yun nga, yung aking personal motto, your success is my success. Kung nagtagumpay ka, magtatagumpay din ako. Yun, take Correct. massive action. Tapos, hindi lang yan, be consistent. Consistent. Yan. Kinig ka, Consistent. ah. Hindi lang isang beses na, yes, apply sige, gagawin ko. Yan. So, kahit hindi ka i-follow up, kahit hindi ka nasabihan, kahit hindi ka na i-check ng upline mo, dapat meron kang tinatawag na
tawag doon, initiative Mhm. na ikaw mismo ang gumagawa kasi at the end of the day, ang gagawa ng success mo, sa totoo lang, hindi naman talaga si upline eh. Nandiyan Mhm. lang siya para i-guide ka, para turuan ka, lahat. Mhm. Yan, yun, no? Be consistent. Tapos, downline, also, kailangan niyang own your business. Mhm. Business po to. Mga downlines, mga leaders, this is your business. Nasa live good tayo. Ang live good ay negosyo mo, hindi po negosyo ni upline. Okay? Hindi po negosyo ng kung sino man. Nandiyan lang si upline para i-guide ka. Dapat own your business. Yan po yung mga criteria na inahanap ko sa mga Mhm. magiging leaders ko ng mga downlines ko. Okay? Kasi magsasucceed ka talaga. Huwag kang umasa lang sa upline, ikaw ang may-ari ng negosyo mo. And then, lastly, always learn and improve. Mhm. Yan na, downlines, always learn and improve. Grabe, no? Mag-aral ng sales, marketing, at most important ay leadership. Kasi hindi po habang buhay na ikaw po ay downline. The moment, tandaan natin to ha, mga downlines, the moment na naka-recruit ka, kahit isa lang yan, no? Leader ka. May ililid ka ng isang tao. At Mhm. yung isang tao na yan, na ililid mo, maglilid din sa'yo yan into an empire. Kasi yung isang tao na yan, kapag naturuan mo na tama, no, na-educate mo siya ng tama, na-inspire mo siya, na-duplicate mo ang sarili mo, nakita mo yung ikaw yung sa taong yan, pag naging successful yan, successful ka rin. Kaya ang madalas ko sila sabi, your success is my success. Yun po, Amen. first, ayun, may learnings tayo Thank dyan. you. Grabe, daming learnings, no? Yung simpleng tanong, dami pong learnings. I hope nakapag-take note kayo. Sana nakapag-take down notes kayo, no? So dapat daw coachable ka unang-una, di mo? Dapat coachable ka, no? Kasi pag hindi mo ma-absorb yung mga learnings. Pero hindi natatapos doon, dapat apply daw agad, sabi ni Coach Santi. No? Napaka-importante niyan. Kasi baliwala lahat ng natutunan mo, hindi mo na-apply. Di ba? Kasi nga, ang motto ni Coach Santi, your success is my success. Tama naman, Jim Brown, di ba? Give yung success ng tao mo, success mo yan. Ganyan, yun ang kagandahan sa network marketing, no? Tama ba, no? Sabi ni, sino ba to? May nag-comment, eh. Yan, si Ma'am Nay. Yan, si Ma'am Nay. Ay, hindi sino nga yun? Yun, si Ma'am Nay nga, dapat meron kang sariling palo. Yan, may sariling palo, hindi mo na kailangang pukpukin. Yun, no? Galing, no? Oh, yan, sige, sige. Are we learning, no? Dami pong learning. Sa simpleng tanong, dami pong learning. And take note po kayo. Handa nyo na yung mga notebook nyo. Kung namamalansya ka dyan, no? Sulat mo dun sa damit na pinaplansya mo. Okay. Yeah, no? So, ah, tanungin namin, yun po yung katangian na gusto ng isang upline sa downline. Yan. Kung ikaw naman downline, ano ang gusto mong katangian, no, ng upline mo? Yan. So, sige nga, pasagot nga, Coach Jessa Okbenya. Yan, pakisagot nga. Ayan. So, parang tumaas ang kilay ko dun sa sagot ni Coach Santi, ah. Pero, ayan, yun naman po talaga yun. By the way, ano ang gusto ko sa Katangian ng upline. yes, katangian ng isang upline katulad ni Ben Glinsky. Beninsky, yung Visionary. balbal sarado, ganun. Yes, visionary. Alam mo yung kasi pag upline ka, 'di ba, pag dinala mo yung downline, pag nagkaroon ka na ng tao, dinala mo na siya sa company, binitbit mo siya sa isang company, alam mo na itong company na to pang long term. Hindi kayo yung pang 3 months, pang 6 months lang, ma-scam kayo parehas. Gusto ko Mhm. yung upline na hindi, malakas ang belief system ko na maganda tong company, mag-grow ka dito, kikita ka dito, magiging healthy tayo, may purpose kung bakit nandito tayo sa company na to, malawak yung vision niya for not just for him, but also for you, na dinala ka niya sa isang company. Di po ba? Ang sarap kaya ng feeling nun na yung company mo nag-stay pa rin, tas nandyan ka, yung integrity mo, di ba? Ang galing nun. Tama. And also,
Number two is yung attitude. Ako, Karakter. pag pinag-uusapan ng attitude, talaga naman. Takot Pag lahat pag yan. gusto ko yung pag gusto ko yung attitude ng isang upline ko, correct check ng pink na ballpen. Ayan, gustong-gusto ko yung attitude na approachable, masayahin, hindi boring, tapos he leads by example. Kasi dadak ka ng dadak, di ba? Hindi naman nakikita yung sinasabi na walk the talk. 'Di ba? Nandyan din 'yan sa leadership example ng ating corporate. So, in general, gusto ko yung upline na parang katulad ko rin ng attitude, yung magmi-mix match kami. Alam mo 'yun? Kasi ayaw ko ng kausap na Relate. boring. Ayaw ko ng upline na alam mo 'yun, yung isang tanong, isang sagot, parang ang sarap batukan. Limitado. Ang dami mo pang gustong itanong pero di ka mabigyan ng oras. Ano ba ibig sabihin ng ng support, di po ba? Mhm. Tapos ano pa ba? Based on experience, ano pa? Um yung tinatawag na accountable, yung may accountability, 'di ba? How good is the feeling that someone is checking up on you, nagmo-motivate sa iyo. Syempre sa business po natin hindi madali. Sabi nga nila, parang heartbeat 'yan, up and down, up and down. Dumadaan ka sa success. Yes, your upline cheers up on you. Congratulations, ganun, nire-recognize ka. Pero when time comes na nag-fail ka and iniwanan ka ng upline mo, parang ang pangit naman, 'di ba? So one attitude na gusto ko din is yung may accountability na hindi lang siya after diyan sa mga wins mo, kundi nandiyan siya sa lahat ng level. Taas man 'yan o baba, taas man 'yan o baba, nandiyan pa rin siya. 'Di ba? Mino-motivate ka niya, ini-encourage ka niya na huwag kang sumuko kasi nandito na tayo eh. Konting-konti na lang i-push mo na lang 'yan eh. Talagang ang business dumadaan sa rough roads pero still he or she is counting on you, accountable on you. Ang hirap naman kasi kapag may upline ka na parang ano lang, transactional. Ano ba yun? Tama ba? Tama. Transactional. Tanong na ng tanong, Pera-pera lang. ilang points ka na? May recruit ka na ba? Opo, yung ganon. May ano ka na ba? May kita ka na ba? Wala Ano man lang ba? tinatanong on your side yung sa personal life mo, kahit pa paano, di ba, kamustahin ka? Yung Panasinanan. mga ganon. 'Di ba? So, ang pangit lang din sa part na 'yun kapag yun yung attitude talaga ng upline mo. And also yung ang tawag dito, yung tinatawag natin na nare-recognize ka. Kasi isa sa mga nakakapag-boost ng confidence ng isang downline, yung na-appreciate ka ng upline mo. Kasi bakit? You are doing your part. Nag-initiate ka. Upline, may idea ako ganito, baka gusto mo i-consider. Upline, ang tawag dito, parang maganda siguro gawin natin yung ganito. 'Di ba? Something na you are sharing ideas. Kapag ka nire-recognize ka, kinoconsider niya yung sinishare mo, and then hindi ka na lang basta tinataasan ng kilay, ito na naman siya, nagmamagaling na naman siya, may mga ganun-ganun, di ba? Kasi may attitude nga, di ba? Ayaw nga paawat na parang gusto niya siya lang lagi yung may idea, di ba? Kaya sabi niyo nga po kanina, mas marunong si downline. Di ba, Coach? Sabi niyo kanina, may tama po yung sinabi niyo na each one of us has idea na pwedeng i-share. Considering na upline ka or considering na downline ka, upline ka pa rin kasi may tao ka pa rin sa baba, di ba? So yun, these are some of the traits na gusto ko po sa isang upline. Thank you, thank you. Grabe, daming learning. Mga ilang tanong pa po yan. Ako, siguro abutin tayo ng mga 1 p.m. Ay, 1 a.m. Yan, no? So, daming learning, no? Ako, pinaka nagustuhan ko sa sinabi ni Coach Jessa, yung merong vision, no? Yung upline niya, dapat merong vision. Kasi alam nyo, no? Ako, tinitingnan ko yan, yung goal, eh, no? Ano ba, ba't ako nag-join? Saan kami papunta? Ano ba mangyayari, no? Pag ganun, ang sarap samahan kapag ganun. Di ba? And I hope, no, na-learn po tayo. Although may mga nagtatype po rito na may mga hugot. No, paano coach if ang upline if ang upline ang nanghihina, medyo nag-negative na, coachable pa rin ba? Naku po, yan ang mga may hugot. Alam nyo, Ma'am Nora, don't worry, no? Kasi sa network marketing, hindi lang isang upline mo.
Yung upline mo, may upline pa. Pumunta ka doon, no? Na pwedeng tumulong sa'yo. Yan, okay? Oh, yan, nakakalakas ng loob na magpatuloy, sabi ni Team Katapang. Ay, nako, napakatapang mo talaga. Oh, yan, no, ang galing, no, yung mga usapan natin, no, nakakapag motivate tayo ng tao. Lead by example from Nay and Coach Jessa Waraynon. Always positive, yan. Parang ako iniwanan pero okay lang basta ako live good. Yun, no, grabe, may mga hugot talaga rito, no. So, open po for suggestion, ha. Yung mag-chat lang kayo, mag-type lang kayo, yan. Makibat in kayo through chat, no? Babasahin namin yan. Thank you for the beautiful, wonderful answer and motivating answers, Coach Santi and Coach Jessa. Let's move on Sir, sa next question. Yes. pwede ba akong bumalik tayo dun sa ano, kay Ma'am Nora Batera? Paano? Sige, Ma'am Nora, sabi niya, Mm. paano raw nawala na yung upline niya, nangihina, nag-negative na, coachable pa rin ba? Yes, so Coach Santi, sige. Okay. Yung regarding diyan, hindi ka na po pwedeng i-coach ng offline mo kasi nga wala na nga po siya. Nanghihina na siya, hindi ka na niya i-coach. So, gaya ng sinabi po ni Coach First kanina, na hindi lang ang upline dito ay isa. So, go to to other upline kung hindi ka na pinapansin ng upline mo. So, tama 'yun, no? So, as far as experience, yung nagsimula po ako sa network marketing. So, ito po totoo to na wala po talaga akong upline. Pwede ba 'yon? Yung upline talaga na nag-guide. As sponsor, siyempre, para mag-link tayo, meron 'yon. Yung ibig kong sabihin, nung ako po nagsimula sa network marketing, wala wala talaga akong naging apply na talagang kagaya nito na meron tayong community, nagtuturo sa atin, nagtuturo sa atin. Hindi ko po naranasan yun. No, kasi nung kami po dati dati namin company, yung apply namin, may nagiging ano din, nagiging, kumbaga, problem din. Na wala din Mm, sila. Hindi ko nababanggitin who they are. No, alam ni Coach Jessa kung sino-sino yung mga yon. Pero mm, I stand on my own. Hindi na lang mm, silang tinignan ko. So, ang ginawa ko po, ako po ay kusang lumalapit sa ibang mga like. Tapos pumapasok po ako sa mga webinar kahit hindi naman po invited. Nakikinig po at nanonood ng mga videos. Actually, isa yan si Coach Harold na hindi pa, wala pa kami sa Live Gold. Kilala ko na yan si Coach Harold. Isa yan sa mga pinapalo ko doon sa Crowd One kasi isang company din kami sa Crowd One din. Ino-open mm, ko yung video nila na Unstoppable. Nagtitrain niya si Coach Harold. Binubuksan ko yung training niya. Nakikinig ako kahit hindi niya alam. mm, Oh, yun. Kumbaga ako mismo ang nagko-connect ng sarili ko doon sa mga taong alam kong makakatulong sa akin. So yun po mm. yung pwede nating gawin. Huwag nating tingnan yung upline natin na hindi na. Kasi at the end of the day, sabi ko nga po, ikaw, tayo pa rin ang gagawa ng success natin. Hindi ko si upline. Yun lang po, salamat. Thank you, thank you. Yan, I'll be learning. Yan. Ito, meron akong i-add, no? Kasi ang tingin natin, ang upline natin, yung nag-recruit lang sa atin, di ba? So, Yeah. tama naman yun. Pero sabi nga natin, yung upline ng nag-recruit sa'yo, upline mo rin. At may upline pa yon. Pero would you believe, yung mga grupo na ganito, yung mga team na ganito, upline nyo rin yan eh. Kasi nga, ginaguide kayo through eh. Bawa, eto yung podcast natin. You're guided sa mga training, sa mga, di ba, upline mo rin to, yung Heroes United na mga podcast. O sino pa? Yung company. Pag nag attend ka ng company Zoom webinar, it's your upline. 'Di ba? Nag-guide tayo doon. O yung kakatapos lang ng BMW event, kung nag-attend ka, that's your upline. 'Di ba? Napakarami pong upline, no? Hindi po 'yan na natatapos sa iisa lang na nag-recruit sa iyo. Yan. Kasi ang purpose ng upline, matuto ka, ma-mold ka, kasi nga ang goal, maging upline ka rin. Hindi ka habang buhay downline. Yan. Okay? So, ang daming napagsamahan, pinapag-usapan yung mga katangian ng upline ng downline. Ito ngayon mga katanungan, no? Hindi po kasi nawawala to, even family na nga no? Nangyayari to no? Nagkaroon ba ng pagkakataon na ah, nagkatampuhan o nagkainisan kayo? And kung meron man, ano yung madalas nyong hindi napapagkasunduan? Yan. Baka relate kayo rito, ha? May mga time ba na nagkainisan kayo mag-upline, tapos ano yung mga hindi nyo pinagkakaintindihan, no? Hindi kayo magtugma, di ba?
No, yung paniniwala nung isa dun sa isa, 'di ba? Nagkainisan kayo. May time ba na ganun sa inyo from 2019, 'di ba? 2021, 2024. 5 years, 'di ba? Yan. Meron ba? Coach Santi? Kasi walang sasagot. Walang masagot? Hindi, actually, normal O mga naman yung simple mga lang bagay. siguro, no? Mga Simple simple lang, lang, kahit normal. simple lang. Yeah, Ha? normal naman yung mga bagay na yan na mayroong hindi pagkakaunawaan. Sa pamilya nga, sa magkapatid, mayroong hindi pagkakaunawaan na Normal yan, no? hindi mo kadugo, di ba? So, there Mm. are mga instances na hindi na pagkakasunduan. So, kung Mm. specific, kung iisipin ko kung ano yon at kung kailan yon, siguro nung time na nag-join si Coach Jessa Coach Jessa, sa isang company na hindi ko alam na, ano ba yon? Um, Yung craft, ano ba yon? Yung craft na investment ba yon? Yung ganun? Parang dati yun. First craft na ganun. Wala na rin Mm. naman yon. So, inano ko siya doon, sinabihan ko siya doon kasi nga, bakit ka nag-join sa ganyan? Scam siya. Scam yan. Sorry Kasi marami tayong mga experience na na gano'n. Siyempre, hindi ko naman masisisi siya kasi nga po, she's looking for another source of income kasi nga kailangan. So, minsan sumusugal. Ayun. So, yun lang naman. At other than that, wala namang ibang mga ano. When it comes to work, sa trabaho naman, sa mga company na aming sinalihan, wala Mm. naman. Wala naman ako nakikita. Ibig sabihin na yung katangian na binabanggit mo kanina, no? Nakikita mo kay Coach Jessa. Yan. Ikaw, Yan. Coach Jessa, may natatandaan ka ba? Bukod dun sa scam na sinabihan ka na pala, nag-join ka pa. Yan. Meron ba? May natatandaan ka ba na hindi kayo nagkasundo? Oh. Pasaway si Miss Jess, ano? Ano ba? If I can remember sa mga previous company, yung ano lang po, yung pagdating po sa pagdating po sa group chats kasi ginagawa niya po akong admin and Mhm. then syempre bago pa lang po ako hindi ko pa po alam yung mga rules pagdating sa group chats. Mhm. I tend to speak my own sa GC, the just acting like I own the GC. Yung showcase ko ba yung attitude ko, literal na attitude na pagkawaray. Ina-apply ko dun sa GC without knowing na bawal pala kasi sari-saring ugali ang meron sa GC, iba-ibang klase ng tao, iba-ibang pananaw sa buhay. Wala pa po ako kasi dun sa part na yon. So I was acting like I own the GC. Ako ang admin sa lahat ng ilan ba yon? 51 plus na GC namin from the previous company. So, yun, napagsasabihan. Tapos, sa sobrang, di pa po kasi ako aware sa mga bagay-bagay na yon. Nagtatampo ako, nagagalit ako, sumasagot ako sa kanya. Tapos, ako rin ang iiyak after. May mga ganon. Opo. Yun lang naman. Pagka kumbaga parang tatay ba, parang kuya, pinagsasabihan niya ako na hindi dapat ganito kasi nga iba-ibang ano yan dyan, mapapahiya ka, bla bla bla, ganito, gusto mo ba? Yan. So, out of that, na wala akong alam, sabi, okay, ganun pala dapat. So, yun, dun po, sa part na yun, nagtatampo, nung una nagagalit, pero at the end of the day, marirealize ko rin, tama pala. Sorry naman. Yun po. Alam nyo, ako ang take ko dyan. Thank you Coach Santi, Coach Jessa. Ang take ko dyan, no? Napaka-importante nung coaching talaga, no? No, pero minsan may mga way na ganyan sa network marketing no na ito ginagamit dati to nung wala pang mga Zoom no, mga meet up, 'di ba? May pa-meet si downline kay upline tapos hindi dumating si upline, 'di ba? 'Di ba? Minsan po intentional 'yan, no? Minsan intentional 'yan. Ang goal kasi niyan, matuto ka. No, ang goal niyan kasi parang dumadating minsan, nakadepende ka na lang kay upline. Parang walang negosyo kung walang si upline. Hindi po ganun ang negosyo natin. Kasi pag wala si upline, sarado tindahan mo. Hindi po dapat ganun.
So kaya minsan ginagawa ni upline yan, sinasabak ka, no? Ano ka, ninilet go ka kasi doon ka mas matututo versus yung bine-baby. Di ba? Ganun yan eh, no? Pero yun nga, hindi mawawala yung coaching, no? Dapat may coaching pa rin. Ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Hindi dapat to, hindi dapat yan, no? Para guided din siya. Pero ikaw ang mag-execute as a downline, no? Kasi sa basketball eh, sino ba nagsushoot sa ring? Yung coach ba, yung player? Di ba? Si coach, sinasabi lang niya yung mga strategy, yung mga dapat gawin, no? Pero yung magsushoot, yung magdi-dribble, magpapasa, hindi si coach. Si player yan. No? Ganun po yun. No? Grabe. No? So, thank you po sa mga learnings. Sige, next question na tayo. Ready na ba kayo? Yan, balik tayo kay Coach Santi. Ha? Coach Santi, paano mo na motivate si Coach Jessa? Specifically dito sa Libgod, no? Paano mo siya na motivate para ma-achieve niya yung diamond rank sa Libgod? Yun, Yan. balik tayo, thank you sa tanong ko first. So, actually, not only Coach Jessa ang nag-angat dito sa Limbod at maging sa previous company namin. No? Mayroon din ng mga tahimik lang na mga iba kong leaders from previous company na bit-bit ko kahit hanggang ngayon dito sa Limbod. Alam niya yan. Maraming mga leaders. Marami din na iba na hindi na sumama because of some reason. Pero meron talaga na mga sumama sa akin kahit hanggang ngayon na nag-i-exist pa rin, tahimik lang sila. Nakasama namin dito sa Limbod. Yan. So, alam ni Coach Chesa yan kasi kilala niya rin itong mga to. So, paano ko siya na-motivate na maging diamond lang? Simple lang naman po, nung as an apply, gagawin natin is leading by example. Mhm. Yun lang yun. Leading by example. So, napaka-importante ng tinatawag na tawag dito, you have to be supportive saka always available. Kasi mahirap kasi yung client kapag hindi na mahagilap eh. No, hindi ko alam kung busy ba, no? So, actually, nararanasan ko yan, no, na ako mismo, kailangan ko ng siguro support. Hindi ko sinasabi na tulungan ako ng client ko, o i-apply ko, lagyan ko ng downline, o apply ko, kausapin mo sa ganito. Hindi ko sa ginawa eh, no? Yung ganon. So, gusto ko maramdaman yon ng mga leaders ko na kinakailangan always available ka. You have to keep showing up eh. Depende pinag-aralan natin kay Coach D yan eh. Hinahanap mo agila mo, magpahanap ka. Ganun lang yun. Kailangan na nandun ka, supportive ka. So, laging nandyan para mag-guide. Hindi nawawala sa ere. Hindi si apply na dapat na yung kung okay yung mood mo, dapat nandun. Saka ka magpapakita. Pag hindi okay yung mood mo, tapos bigla ka nawawala. Although nangyayari naman yun minsan, kasi tao tayo, minsan na parang wala kang gana magpakita. Pero kailangan yung weakness mo, hindi mo dapat pinakpakita sa iba. Although understandable naman, alam tayo may weaknesses, may kahinaan tayo, pero hindi dapat nakikita yun kasi bakit yung contagious yun eh. So paano ma-inspire sa'yo yung downline mo kapag ikaw mismo lumbok na lumbok tapos hindi nakikita. So yung action, pagiging supportive mo, dun pa lang, ma-inspire sila. Ayan, always, yung sinasabing accountability, tinuro ko po yun sa previous sa previous company namin. No, yung accountability. So ginawa namin, peer, dalawahan. Ikaw, ito yung partner mo. Ikaw, ito yung partner mo. Dalawa kayo, i-check nyo ang isa-isa. Dapat may target kayo for this specific day. So, ikaw, target mo dapat dalawang makausap mo bukas. Ikaw naman, dapat tatlo makausap mo bukas. I-check mo yon dapat may i-report ka sa'yo. O, yan, ginagawa namin yan, yung accountability. So, tinrain ko sila ng ganon. No? Supportive and available to educate and empower. So, hindi lang puro hype, kundi nagtuturo ng skills and strategies. Napanood yung video ni Coach Perch, no? Yung short video. Isa talaga sa pinaka-importante para magtagumpay tayo, no? Hindi lang basta motivation, yung skills kasi gap yan eh. Yun yung dapat nating ipasa at ma-duplicate. Kasi motivation is garbage, is garbage kung walang discipline at application. O nasa skills tayo. Yun yung dapat na makita sa atin, no?
Tapos duplication, focus, tapos encouraging and motivation, kailangan din yun. So, litig wala naman sikreto dito na ginawa ko para maging diamond siya. Yung iba maging platinum. Yung iba platinum na rin yung iba eh. Ng mga leaders natin dito, sa mga leaders sa Elevate. So, yun lang naman. Ang ginawa ko, I am just leading by example. And then always checking on them. Kung active, nag-webinar ako kahit hindi ako utusan ng upline ko, oy, mag-webinar. May sarili akong webinar, may sarili kaming webinar sa sarili naming team. Nagsasaliksik, nagre-research ako, tapos ano bang magandang topic? Although ang hirap nun ha, ano bang magandang topic? Ano bang magandang ituro sa academy namin para naman connected pa rin kami ng mga leaders. Yan. Yun lang, I think wala naman iba, yun lang naman for words. Pero sa simple yun, very powerful yon at hindi mo alam, may nanonood sa'yo, yung downline mo, tinitingnan, tapos sinusundan mo, at yung yapak mo, balang araw, na-inspire sila, makikita nila, sasabihin nila balang araw, uy, gusto ko rin mag-gaya. Gusto ko rin ma-achieve kung anong narating na apply. So, yun, ganun. What words? Yes, Up to you. lead by example. Tama nga naman, no? Kasi kung ano yung dinaanan ni upline, yun yung daanan ko. Yeah? Ano na pinakita na paano na parang ganun, no? So, lead by example. Grabe, no? May mga comments dito, ang dami, no? Hindi ko nga alam, iisa-isahin ko ba itong basahin? Pero, most of the listeners are learning, yan. Learning so much from Emmanuel, yan. Hindi talaga maiwasan ng konting tampuhan, yan, sabi ni Eric Oliveros. Thanks po sa mga Zoom na ganito. True po, pasalamat po ako na may ganito ng discussion. Alam namin na may pupuntahan kami. Grabe, no? From Flor de Lis. Minsan po, di na nagparamdam si Downline dahil may pinagdaanan din. Yan. Action speaks louder than words, sabi ni Ma'am Christy. Yan. Tama, magsimula kay upline ng magandang example kasi siya ang susundan ng downline. Yun po yung maganda sa ano, no? Yung para hindi ka na malesen yung mga mistakes, mga error, mga mali mo, no? Susundan mo na lang yung ginawa di ba? Kumbaga sa aakyat ng bundok, may trail na. Imaginein mo walang trail, aakyat ka sa bundok, ang hirap niyan, di ba? Pero kung may trail na, madali-dali. Yan, konting effort ka na lang. Masarap sa pakiramdam na alaga ka ng upline mo. Wow, tama naman si Ma'am Charito. Yes, bago mo makita ang hinahanap mo na agila sa timo, dapat maging agila ka muna, sabi ni Ney. Yan. Ganda talaga may communication kayo ni upline, downline. Yan. Dapat may GLLA ang downline. Good listening and learning attitude. Kung di alam ng GLLA niyan. Okay, thank you Coach Santi. Balik tayo kay Coach Jessa. Yan. Yan. Pang downline naman na tanong to, no? Paano nakatulong si Coach Santi sa growth and success mo as a network marketer? Yan. Pwedeng nasabi mo na yung iba kanina, pero yung mga key points, mga big message or ano na pwede mong sabihin. Paano nakatulong si Coach Santi sa growth and success mo as a network marketer? Kasi nagsimula ka nga, walang alam, sabi mo kanina, di ba? Di ba? Yun. Ay, si Coach Santi na ba? Paano nakatulong si Coach Santi? Well, for the longest experience, yung kanya pong mentorship. Kasi I consider him as a mentor na, hindi na lang siya coach. Kasi bakit? Yun nga, nakapag-build na po ng relationship, as in long term na, no? Parang live good. And then yung kanyang being accountable, and of course yung patience niya. Tapos yun isa sa mga sabi nga nila pogi points para po kay Miss Jessa, yung pagiging techie. Yung po talaga yung nakapagpa-attract sa akin na ma-reach out ko po siya kasi isa sa mga weakness ko po is technicals po. So, pero I'm always present in social media. So, because of his skills, so sabi nga nila, kung gusto mo
na magkaroon ng skills also, kailangan mo din mag-connect doon sa marunong na, di po ba? So, sharing his skills to me, isa po yun sa mga nakapagpa-attract sa akin. And also, nakatulong yung pagiging pagiging stricto. Kasi, syempre, in my age, compare naman po sa age ni Coach Santi, yung experience po talaga napakarami na. So, I consider myself always as a student kasi ang dami ko pa pong dapat matutunan. So, based on a lot of his experience na na-share po sa akin, lalo na yung constant communication kasi sabi niya pagdating sa negosyo, kapag hindi ka nakikipag-communicate sa mga leaders mo, downlines mo, pag nawala yung communication, edi parang ano lang yan, kuryente. Walang connection, di po ba? Kaya, yun, with his experience na mga naituturo po sa ating learnings, isa po yan sa mga nakapagpa-strengthen ng ano ni Miss Jessa, tawag dito, lakas ng loob niya pagdating sa mabuild yung ating business po. So yun, being so good at his experience sharing to me, yan, nade-develop po si Miss Jessa. Yun. Amen. Thank you, thank you. Woo! Thank you so much for learnings. Sabi ni Bernie, pwede po ba kayo magturo paano gumawa ng YouTube videos channel, FB videos, Reels for Live Good? Hindi po namin marunong maghanap at gumaya sa YouTube. Yeah, don't worry, no? We're planning na magkaroon ng mga training about that. Alam niyo po ba, course yan na binabayaran natin, maka-attend lang sa mga ganyan. Pero we will try our best dito sa Heroes Team. Kahit papano, magbabagsak po tayo ng mga ganyan. And we believe, no, malaki po yung impact ng mga ganyan sa ating negosyo. Yan. No? So, promise. No? Pag-pray niyo po, Sir Bernie. Yun, each and every human mayroong wisdom to share, sabi ni Sir Roman. Yun, present na naman si Sir Roman, no? Lahat ng Diamond and leaders dito sa Heroes United are good examples to everyone. Sa lahat din naman. Learning is continuous. It will stop when you leave your body. Ba? Leave your body, parang umiwala yung kaluluwa nito, Hindi, joke lang. Yan, ha? Yan, thank you. Another questions for learnings for Coach Santi. Anong good qualities ang hinahanap mo sa isang downline? And anong isang good quality mayroon si Coach Jessa? Yan. Maring may nabanggit ka ni kanina, pero yung big message, big example talaga, no? Anong good qualities ang hinahanap mo sa isang downline? And anong isang good quality mayroon si Coach Jessa? Right. Good question, ano po, Coach Bird. And actually, I don't expect naman ng something na maganda agad, lalong-lalo na sa downline. Lalong-lalo kung bago ko lang nakilala yan. Pero kung pag-uusapan natin ay si Coach Jessa, isa lang eh. Isa lang yung nakikita ko. Isa lang. Curiosity. Curiosity. Oo eh. Kasi yan siya eh. Curious sa maraming bagay. No? Laging nagtatanong. Minsan, hindi maiwasan na, ano ba naman to? Sobrang kulit. Kahit yung simpleng bagay lang, nung pa. May mga ganon. Ako kasi meron din sometimes, no? Meron akong ugali na kapag tinuro ko na sa'yo, huwag mo nang itanong ulit kasi tinanong mo na eh. So, ngayon, may mga ganon. So, yung ugali na yan, namana ng bunso kung ano yan eh. Yung ayaw niya na paulit-ulit. Ayun. So, at least, at some point, yung ganong attitude ko, pag sinabi ko ngayon, laser focus ka, makinig kang mabuti, para matutunan mo to kasi baka ma-miss mo to, hindi ko na ulitin. Sorry. Parang gano'n. Diyan pa lang, matututo ka. So, curiosity na yan na meron siya. Sometimes sinasabihan ko kasi nga pumapasok sa GC, tapos pumapasok sa ibang mga Facebook group, tapos kinakausap yung mga kung sino-sinong mga hindi ko alam. Lahat kinakausap niya.
At tapos yung pagkakausap niya doon dahil sa sobrang curious niya, ayun, na-invite na siya doon. Yun lang. Sa mga ano sa mga dating na-invite na siya doon. Kasi yung sabi ko okay lang naman ang magiging curious, but sometimes curious mapapahamak ka kung hindi mo makontrol yung sarili mo kasi na curious ka, gusto mong makita, gusto mong malaman. Tapos nung Mm. nakita kang curious, uy, magandang nakikitaan dito, bakit pwede sumali? yung mga, Yun lang yung ang mga ganun ba? problema. Yung mga ganun. Pero, yung positive side ng pagiging curious, at least maraming bagay yung natututunan. Mm. Ah, actually, no, dahil sa sobrang curious na, yung mga hindi ko pa nga nagawa. Sabi nga, teke ako, di ba? Hindi Mm. pa ako nakagawa ng website on my own. Pero sa sobrang curious niya, nakagawa siya ng website na siyang gumawa. Pero hindi ko Oh, nagawa. turo naman Oo, niya. Turo naman. nakagawa siya ng website. Pero hindi ko pa nagawa yun, ha. Hindi ko pa nagawa yung ganun. So, although, kaya ko naman, pero hindi, siguro, dahil wala lang ako oras. Pero ganun pa man, ay, dahil sa curiosity na yan, kumbaga, ano ba yung napanood ko na pelikula na may power siya, hindi niya kayang kontrolin yung Mm. power niya. Kumbaga may ability siya, hindi niya makontrol. Pero along the way, yung power na yan, sometimes napapahamak siya. Kasi hindi niya Mm. nga makontrol eh. Pero along Makontrol. the way, habang tumatagal, yung power na yan, control niya ng unti-unti. So, Mm. iyan ang meron siya. Amen. Curiosity. Thank you. Ako, agree ako dyan eh. Ako minsan, hinahanap ko rin sa downline yun eh. Yung matanong, alam mo yun, matanong, Coach, paano to? Coach, alam mo, no, yung ganon. Kasi alam mo na interested matuto, alam mo na nag-aaral, alam mo na gustong magpa-guide, and alam mo na may gustong marating, no? Yun nga lang, minsan, tama si Coach Santi rin, wag naman yung tinanong niya last year, until now, isang taon na, yung pa rin ang tinatanong. Iba naman, ibang usapan naman na yun, no? Ibang usapan na yung mga ganon, no? No, na parang no, parang ano ba yung sample sa LiveGood? Pag-change ng password, na ituro na, 'di ba? Isang taon na, yun ulit tatanong. Coach, saan ba hanapin yung yung ganyan, yung mga ganon, no? Okay lang na hindi naman once, sabihin natin mga thrice. Depende sa level nung tinatanong niya, no? Kung talagang mahirap, okay lang, naiintindihan mo na talagang tinatanong niya ng tinatanong, no? Yan, curiosity. Yun. Okay, so thank you Coach Santi. Balik tayo kay Coach Jessa pero nagwiwi break yata siya. Dapat may initiative ang downline na magpaturo. Sabi ni Ma'am Raquel, tama rin, di ba? Yan, kasi alam mo, sabi nga ni Coach G, no, yung ating training. Ah, yung mag-spend ka ng time dun sa talagang gusto. No, don't waste your time dun sa wala lang, ayaw lang, 'di ba? Ganon. Andyan lang pag may kailangan, no? Parang ganon. Yes, kailangan nakikinig ang downline para kuha agad ang tinuturo. Sabi ni Sir Eric, tama. Yan, so balik tayo kay Coach Jessa. Yan na siya, no? Coach Jessa, no? Narinig mo, no? Yung quality na one good quality na mayroon ka from Coach Santi. Ikaw naman tatanungin ko as downline. Anong good qualities ang hinahanap mo sa isang upline? And anong isang good quality mayroon si Coach Santi na patok sa'yo? Yan, although may mga nasabi ka na kanina. Good quality ng isang upline. Ah, Good at ano yung isa na meron din si Coach Santi? good Hinahanap mo sa isang attitude. upline, ano yung isa na meron si Coach Santi? Attitude po talaga, attitude. Attitude. Kung attitude man po ni Coach Santi, laser focus. Kasi minsan na rin akong napahiya sa sarili ko nung yun
nga, yung kinukwento niya po na nag-join ako sa company na hindi niya alam. Kasi sabi niya, laser focus. Ano ba ibig sabihin ng laser focus? Sabi niya, di ba dapat isa lang? Maging, ang tawag dito, mag-win ka muna dito sa isang company na alam mong may resulta ka bago ka mag-invest sa iba. So, yun ay isang teaching sa akin, lesson sa akin na nangyari. And until today, sabi niya nga, when I join a company, dito lang ako. Pero pag nag-fall down ng isang company, yes, we will go another company, pero focus ulit tayo doon. Laser focus. Agree. Yan po. Thank you, thank you. Tama nun. Ako, agree ako dyan, no? Okay lang lumipat ng ibang company kung alam mo na may problema yung company mo. Pero kung lumilipat ka, wala namang problema yung company mo, ikaw yung may problema doon. Hindi yung company, di ba? Hindi okay Tama yun. eh. Diba? Ano ko talaga yung coach first, kumbaga, paninindigan ko talaga yan ever since na nag-work ako sa network marketing. Kahit pa sabihin natin na may mga kumpanya akong sinalihan na mali, doon lang Mm. talaga ako nag-stay. Doon lang. Mm. Unless mawala na yung company na yun, so tayo delete. Mm. Yun lang Correct. yun talaga. Thank you, thank you. Galing, no? Merong talagang tao, coach, na mahina pumick up kasi yung downline ko, pag open lang ng account, umabot kami ng siyam-siyam. Sabi ni Ney, no? So, sabi naman ni Riz, dapat may patience ka. Yan. As crossline po ni Coach Santi, yung encouragement niya to succeed ay ramdam na ramdam mo ang sincerity. Sabi ni Ma'am Raquel. Yan. From Mark Hill, be a good listener and follower para maging transparent kayo sa mga desisyon sa GC upang one mind unity ang discipline sa sarili. Thank you, Coach Mark Hill. Yan, yan. Daming mga nagsasuggest, ha? Daming learning ngayong gabi, grabe, no? Ang ganun pag ganito kaganda. Podcast na lang kaya tayo lagi, no? Ang daming learning eh, kasi free-flowing pag ganito, no? Versus training. Yeah. Yan. So, eto, next question natin. Sa opinion mo, yan, sa inyong dalawa to, no? Anong common mistakes ang madalas na ginagawa ng isang upline o ng isang downline? Common mistakes. Yan. Ako muna. Sige nga, oh, common Okay. mistakes. Lagi. Most common mistake na laging ginagawa ng upline. Lahat ng dito, we are 72. Kapag may downline ka, upline ka. So, listen. And baka kasi hindi tayo aware na nagagawa pala natin. Mhm. Yan. So, most common mistake na nakita ko, no, sa experience ko lang personally, sa network marketing, yung upline ay transactional. Transactional, okay. Gusto lagi Meaning, pera. Mayroon kaming upline na ganun. Gusto niya sige, magkano. elaborate mong konti. Sige. Transactional. So, gusto niya palagi yung chinecheck ka niya, pero tatanungin niya, ilan na ba yung business volume mo? Although, ilan na ba yung value mo? Ah, Ilang week ka lang ba para mag-rank mm. up ka? Kasi alam ko naman ang intention niya, bakit niya tinatanong sa akin yung kasi may nahabol din siyang. Yung gano'n. Tapos, ang isa pa, susundan niya na pagiging bossy. Ayan, Mm. we are here in network marketing. Wala tayong boss dito, hindi tayo empleyado. So, ituring natin yung ating mga upline, ay ang ating mga downlines na hindi natin sila empleyado para utusan, para manduhan, para Mm. kontrolin. Hindi Mm. po tayo ganun, no? No, kapag as an upline, pag hindi ka nasunod, tatanggalin mo bigla yung downline mo sa GC, hindi mo na isasama sa bagong GC. Ay, Mm. sorry. Yung Ayun. mga ganun ba? O yung mga ganun, no? So, yan po yung most common mistake ng maraming clients. Mm. So, ako po as na client, everyone in my team, no, kahit sino pa yan, kahit nga sometimes cross-line madalas cross-line kinikater ko yan, in-entertain ko sila, no? Kasi alam ko someday, hindi mag-cross-line man tayo ngayon pa lang magbibuild ako ng relationship sa'yo. Kasi sa sunod na kumpanya, magiging katimong kita. Eh, paano kung tinarayan kita? Paano kung hindi kita pinansin? Paano kung hindi ka sinagot yung mga tanong mo, naging sinagraduhan, sa tingin mo magjo-join ka sa akin on the next venture? Hindi na. O, kasi may bad experience ako sa'yo. So, yun yung most common mistake ng mga upline, transactional,
Iba kasi ang leader sa ano sa earner. Tapos Mm. yun nga, bossy, Mm. yan, uutusan ka, o ikaw bukas yung ano oh, Mm. ikaw bukas yung punta ka doon sa ganon, i-assist mo sa ganito. Yan, yung pagiging bossy. Remember mga kapatid no, na sa industriya natin sa network marketing, we are in the business of people changing lives. Mm. That's network marketing. We are Mm. in the business of, sige, managing people na lang. Although hindi tayo nagmamanage, hindi natin sila empleyado, pero aminin natin na hindi ko, titingnan natin guys ang angulo man, minamanage pa rin natin yan. No? So, paanong paraan, hindi para pagiging empleyado, para utusan. Kumbaga, iniipon mo sila, minomotivate mo sila, yun, minomonitor mo sila. Mm. Ayan. So, most common mistake, yun nga, pagiging bossy. Ayan, inulit ko lang. Saka Okay. transactional, like, what words? Thank you. Tama ako. On summary, yung sinabi mo, no? Yung sinaragi nating naririnig, no? Yung network marketing is a relationship business, no? Kasi kung ganun yung attitude, kung ganun yung pamamalakad mo, you're not building a relationship, no? Ganun yung mali talaga, no? And yun nga, yun, no? Yung training last time sa Heroes, no? Yung 7 habits, 'di ba? Nabanggit doon yung ano nga yun, nalimutan ko. Nasa dila ako na kanina. Makain kasi ko nung kasoy, yan, nawala tuloy sa dila. Nanonood si Coach Christy, oh. Oh, yung ano, yung sa 7 habits, yung ano, nalimutan. Mamaya, pag naalala ko. No, kasi ganun talaga no. Relationship business po tayo, hindi tayo mando lang, hindi tayo employee-employer relationship, hindi ganun. Magkaiba po 'yun, no? Kasi dito, ano relationship ang binibuild po natin pang long term, no? Hindi pang short term. Okay, pang matagalan. Matagal ang company, matagal ang relationship nyo bilang upline and downline. So, we're building a family sa madalit salita. Ako, for me, no? Ako, natandaan ko sa DMW training, parang nabanggit ko yung as a sponsor, dapat ano ka dapat para kang parent, no? Wag Tagalog kasi yung Tagalog magulang. May ibang meaning yung magulang. Merong apply na magulang no? Yan, win-win o synergize, sabi ni Coach Christy. Para kang parent. Pag sinabi mong parent, pag sponsor ka, parent ka, father ka, mother ka. Dalawa ang role mo dito as ano sa network marketing, as an upline. Dahil parent ka, magulang ka, as a father, protective ka. 'Di ba? Father, protective, ah, nagbibigay ng ano ba 'yon? Ikaw yung nagsusupply ng needs ng mga kailangan, 'di ba? As a father, 'di ba? And bilang mother naman, you're nurturing your child, your children. So ganun din sa downline, no? So both side ang papel mo, mas mas malaki responsibility mo bilang parent dito sa network marketing. No, it's a two-way relationship. Kaya nga dito, no, kahit may nagawang mali, kahit may nagawang hindi maganda sa iyo, hindi mo naman itatabuyan yan O, yung anak mo ba, tatabuyan mo? Di ba? Parent ka nga may nagawang mali anak mo. Lais ka na. Hindi ka na pwede rito. Hindi pwede, di ba? Kasi nga, family. Family di ba? So, kung ganun yung relationship nyo as upline, downline, matatag yan. No? Matibay talaga yan. Yan. Thank you, Coach Santi. And balik tayo kay Coach Jessa. Ano yung common mistakes ang madalas na ginagawa ng downline? Upline ba yung sinagot mo, Coach Santi, no? Yes, Coach. Ng Upline. downline naman. Kahit isa lang, no? Isang common mistakes na ginagawa ng downline. Kung may naiisip ako Sige, ikaw muna.
Sa downline po, me, based on experience, pabebe. Pabebe. Nako, yun na. Opo. Yan. Tawag dito, syempre sasabihin, Coach, hindi ako marunong. Coach, kasi ganito. Coach, kasi ganyan. Lagi na lang ba? Araw-araw na lang ba? My God, kaya nga tayo may training eh, 'di ba? So, aside sa pagiging pabebe, tinitake advantage yung patience mo, yung oras mo. Ay, alam naman po natin, on my situation, by the way, may baby po ako, pero hands-on po ako sa business. Kaya lang, meron din po tayong nilalaan na oras para sa work at para sa family, lalong-lalo na at may baby, di po ba? Pero wala ganun talaga eh. Kaya lang, in a way, may inis ka, magagalit ka, pero at the back of your mind, kailangan ko to kasi tao ko yan eh. Kailangan ko siyang i-guide pa rin, 'di ba? Pero as much as possible po, gusto ko din, itinuturo ko din na be responsible with your business. In yung sa mga downline kasi talaga problema ng buong grupo niya. Alam mo 'yun? Parang idinamay ka na lahat. Kumbaga masusolusyonan niya naman sana, pero alam mo 'yun, kino-consider ka pa sa part na 'yon. 'Di ba? Then how you can handle with that? 'Yun. Gandang Medyo i-release yan. mapasensya naman po ako, mahaba naman ang pasensya ko, pero pagka natiyempuhan nyo ng hindi maganda, ayan, medyo tumatama ng hindi maganda. Yan, yung mga pasaway, no? Grabe, pabebe. Pabebe ka ba? Yan ang tanong eh. Pabebe ka ba? O, yan, no? Sabi mo, hindi. Hindi ako pabebe. Yun, no? Yun yung, Ilalagyan ako ko. yun. Sorry. Sige. May dadagdag na ako ng konti, no? Kasi maganda talaga yung ganitong usapan ng ganitong conversation kasi talagang pumapasok yung mga depende sa flow ng conversation. Talaga may isip ka, may mga idea na pumapasok. Hindi, may mabalikan ko yung tanong kanina, ano yung mga most common mistake ng mga upline. Sabi ko kanina, boosting ha. Tapos tawag dito, transactional, yung mga ganon. Tapos yung another thing na most common mistake ng mga upline, itong hindi po nagmo-model ng kanyang mga downline. Importante po ito. Good example. Hindi ka nagmo-model eh. Ano ang kaya duplication po ang network marketing. Ngayon kung di tayo nagmo-model ng tama sa ating pong downline, yun ang ma-attract mo at yun ang susundan nila. Paano kung patalon-talon ka? Gaganin mo rin din yung mga downline po, talon-talon ka rin. Diyos ko naman. Tama. Correct. Walang sulit na Wala yung sounds mo, Coach Santi. Ano? Walang solid na. Okay, babasahin ko lang tong pa. Yan. Okay na po. O yan, Sound okay. check. Narinig na? Yes. Ay, sandali ha. Mas okay yan. Kamay Speaker. Ayan, okay na po. Yan, mas okay yan. Hoy, nawawala. Ano naman? Wala ulit. Ganon si Coach pag excited mag-talk. Nawawala ang audio. Patience is a virtue. Okay na? Sabi Okay na? ni Riz Silagan. Yes, okay na. Yan. Okay na. Okay, sige. Ayan. Saan ba ako kanina? Hindi nagmo-model ng tama sa kanyang mga downlines, no? Tapos, puro hype. Ito tsaka walang solid, no? Walang solid na training. Guys, kailangan mo ito as an upline. Kaya nga, you are an upline, you need also a mentor na tuturo sa iyo para maibabagsak ka rin sa team mo. Kaya importante din po yung community. Kaya salamat sa Heroes dahil kami rito po ay meron po kaming solid na training. Sistema kumbaga. No? Kasi i-invitein mo ako, halimbawa pag in-invite mo ako. No? Pag in-invite mo ako, tingin mo kaya mo akong turuan, kaya mo akong i-lead. Halimbawa I have 11,000 people for example. Tapos i-invitein mo ako, kaya mo ba 'yon? Kaya mo ba mag-provide meron ka pang programa na nakalaan para sa akin at sa team ko? Ayun, so yan isa sa mga most common mistake. Kasi ang tinitingnan lang, makapag-invite tapos para kumita. That's it. Walang solid training, walang solid na plano. Tapos, ito pa, nawawala sa ere kapag may challenges. Kapag dumating yung challenges, si upline hindi na mahagilap.
Wala na. Mm. Yun. So importante din yung yun nga, showing up as an upline. Mm. Ano man ang situation at ano man ang situation, kasi po naranasan ko yan sa previous company namin, yung Omega Pro. Mm. Kasi ako yung 001 dun eh. Ang laki ng responsibility ko. Pero kahit nagkakaproblema kami, no? Hindi ako nawawala sa ere kahit nahihirapan ako, kahit sinisisi ako, minsan minumura pa nga ako eh, no? Grabe. Ng mga tao, pero andun pa rin ako. Hindi ko sila iniiwan. Hindi ko sila hangga't hindi kami nagkakaroon ng solusyon at ng kumbaga maging maayos yung lahat doon sa problema na nag-a-arise sa company at sa team namin. Kaya kasi Mm. kung hindi ko na manage yon, so salamat sa Lord, sa wisdom, sa kalakasan, kasi kung hindi nangyari yon, malamang sila hindi ko kasama ngayon sa Livegood. At thank you sa inyo, Team Elevate, kasi nandito pa rin tayo magkakasama kahit sa Livegood. Sinamahan niyo pa rin ako. Ayun. Ayun po siya, Coach Birds, yung aking may dadagdag dun sa most common mistake ng Galing. upline. Thank you, thank you. Daming learnings talaga, no? Grabe, no? I'm not pabebe, papansin lang po, sabi ni Raquelin. Magkaiba ba yun? Papansin sa kapabebe. Sabi ni Riz, ang downline para yung bata na turuan mo pa maglakad kasi bago pa, di pa alam ang gagawin sa business. Tama naman. Tama. Ang problema, nagdibo na, dumedede pa. Yun yung problema, no? Nagdibo na, nakadede pa rin. Yun ang may problema, ano? Yun ang problema natin dyan. May tawag dyan, Coach Dede. Birds. Oh, ha? Bonjing. Bonjing. Bonji. So, yan. Sorry po. Tama yung bata, turuan, i-guide, no? Wag lang yung nagdibo na, nakadede pa. Yun ang may problema tayo dyan. Oh, 18 na raw, gumagapang pa. Okay, no, let's move on. Yan. Yan. Ano yung tinanong natin kanina? Ano, no? Mistakes, no? Oh, dahil may mga mistakes na ganyan, ito yung next question. Paano may makakaiwas o maiiwasan yung mga common misunderstanding sa upline-downline relationships? O kaya yung mistakes, no? Paano makakaiwas, no? Sa tingin nyo, ano yung mga dapat bukod sa training, no? Yung mga binanggit natin kanina, may training o ano. Bukod doon, no? Paano makakaiwas sa mga common misunderstanding between upline-downline relationship? Paano nga Sa kaya? akin po, kung ako yung sasagot, Mhm. importante po sa isang relationship in any way, kahit saan po sa network marketing, sa pamilya, sa magkapatid, sa mag-asawa, is communication. Miscommunication. Opo, Number one. communication. Number one po yung communication. Kasi kapag walang communication, nag-a-arise na yung mga problema, tapos hindi pa rin napag-uusapan, instead na Mhm. maayos, lumalala. Mhm. Oo, Tama naman. lumalala ng So dapat yung communication, constant 'yon, importante 'yon, dapat stay connected tayo. Stay Yun. connected. Part Kasi ng kapag hindi ka GPS. na nakikita, may nag-aaral na ng problema, tapos, ayun nga, sasabihin mo doon sa kabila, may mga ganun, no? Kasi naranasan namin yan dati sa dating company. Nag-aaral ng mga problema, kaya lang hindi nakapag-communicate kay upline, sasabihin kay ganito, tapos nasira na si upline, yung mga ganun. So, instead na banggitin natin kung may problema ka sa upline mo, may problema ka sa downline mo, instead of ikukwento mo siya sa ibang kapwa mo downline, sa kapwa mong distributor, why not kausapin mo si upline, upline, meron akong problema. May problema ako sa'yo. O yun, mag-usap kayo. Kaya lang sometimes, may mga uplines din, no? Hindi ko alam kung paano mangyayari yan kasi may mga uplines na Hindi si kayang downline na mismo nagre-reach out at si downline na ang gusto makipag-usap, gusto ng upuan ni downline, magkape tayo upline, mag-usap tayong dalawa, kaya lang si upline sobrang taas ng pride. May ganun Mhm. po eh, no? So na-experience namin yan dati, sa dati naming company. Kaya napaka-importante po talaga ang communication. Dapat stay connected kasi hanggat hindi po connected, hanggat hindi na-address, hindi na pag-uusapan, lalala yan. Lalala yan. At pagdating yung araw, remember, no, mga appliance tayo lahat dito, no? Hindi, ako po naniniwala na this business is for long term. For sa dami po na Mhm. experience namin na network marketing nila Coach Perch, I know and I believe Coach Perch and other coaches dito will agree with me na yung network marketing, sometimes may fall down yan. We will never know what's gonna happen tomorrow. So what Correct. if may problema kang naiwan doon,
no? Tapos magsisimula kayo, mag-start over kayo sa panibagong company, sa tingin mo Lang. sasama sa iyo 'yon? Ngayon pa lang wini-wish na ng downline mo sana hindi ka ikaw naging upline ko eh. O di ba? May ano, napahaba tuloy ako. May mga ganon. So paano maiwasan for me po, importante po na pag-uusapan. Uupuan talaga 'yan. Uupaan 'yan. Kasi hangga't hindi na-address, hindi nauupuan, hindi pumayos. Well, Yan agree po, ako dyan. Coach. Kasi, thank you, Coach Santi, ha. Agree ako dyan. Bakit? Kasi sa family, ganun din, eh. Di Yeah. ba? May problema kayo sa family, o spouse na lang. Hindi nyo na pag-usapan. Tumagal ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. Saan ang punta niyan? Di ba? Wala na. O kaya, father-daughter relationship. May problema, hindi na pag-usapan. Naku, problema yan, di ba? So, kaya number 1 talaga communication. Yan, thank you, thank you. Yan, natututo po ba tayo? Napakaraming learning talaga, no? Proper communication is the core foundation of any relationship. Yan, sabi ni Pastora Vilma Sabulao. Yan, no? Pastora na diamond pa. Ayan. Communication with humility, sabi ni Eric Oliveros. Yan, tama coach, sabi ni Nora. True ka dyan, coach. Openness and good communication from Ma'am Raquel. Yun. Grabe, graming learning. So, eto na ang next question natin. Yan. Alam nyo na paano makaiwas sa mga ganyang mistakes. Eto, ang ganda ng tanong. Anong masasabi mo yung term na upline syndrome? Yan. Ano masasabi mo dyan? O, si Coach Jessa muna. Si Coach Santi nagsalita kanina. Ano masasabi mo sa upline syndrome? Ayan. So, ang galing nga, pati ako natututo din. When it speaks about upline syndrome, I believe, base sa mga na-experience ko na sa previous company namin and until today, yung upline syndrome is like an ego. Ego. Yeah, that's your ego. Kasi, pag sinabing ego, gusto mo nandun ka lang sa taas. 'Di ba? You do not go down to your level, to your standard. Kumbaga, pagdating kasi sa business, kapag mataas ang pride mo, mataas ang ego mo, ang hirap mo kayang i-approach. Di po ba? And it is one negative that is one negative attitude na pinakaayaw ko po sa isang upline. Yun lang po. Yes, ego, tama. E-G-O, ego. Yan, ako. Mahirap kasama yan, si ego. Yan, may madadagdag ka ba, Coach Santi? Ayun, Ego is upline very syndrome po, no? arrogant, sabi ni Eric. Yan, Ayan, ano? upline syndrome ay talagang super common talaga yan sa networking. Super No? common. So, kami po may experience kami yan before sa dating company. Mhm. Omega Pro yun eh. Dati kasi ay kami ay nasa team ng saan ba yun? Sa other team. Kalimutan ko kanino yun. Basta foreigner yun. Tapos nagkaroon po ng restructuring. Pwede palang ganun, no? Nagkaroon kami ng restructure. Mhm. So how I wish, baka may ibang downline sa inyo magsasabi, sana mayroong restructure para mawala na ako upline. Pero nangyari sa amin, nagkaroon kami ng restructure. Inalaw naman ng company kasi nga from Bitcoin, crypto, lumipat kami ng Forex pero the same company. Yan. So doon na ngayon nagkalabo-labo, nagkagulo-gulo na. Kasi meron doon sa former structure namin na mga uplines tapos naging downline sila sa bagong structure. Ayan. Tapos ang nangyari, nagkagulo na, nagkagalit-galit na. Bakit daw sila naging downline? So kung titingnan ko no, yung mga yon, yung mga yung upline syndrome, yung gusto nila palagi sila yung nasa taas, palagi sila yung nasa upline. Yan, pero kung titingnan ko man yung criteria nila as an upline and as a leader, wala naman talaga. Gusto lang nila talagang nasa taas sila para pakinabangan yung mga magagaling sa ilalim, pero wala naman silang ginagawa. Gusto nila palaging ganun, palagi silang upline. Hindi na siya magjo-join sa'yo sa next network marketing company, kung anumang kumpanyang yon,
kung siya ay dating upline mo, pagkatapos siya ngayon ay magiging downline mo, hindi na siya papayag na magiging downline mo. Yun po yung ibig sabihin ng upline syndrome. Pero meron lang akong kunting ano diyan, no? Kunting twist na kumbaga yung tinatawag na upline syndrome. Kasi sometimes tayo na mga matitinong leader, tayo na mga maayos na leader, no, kapag in-invite tayo, ay sasabihan ka rin ng meron kang upline syndrome. Pero yung katotohanan as an upline, I do believe Coach Birds will agree with me. Bakit ako mag-join sa'yo? No? Ano ba yung criteria mo as a leader? Kasi ako naman Dapat as yun. an downline, hahanap ako ng upline na kung saan tuturuan ako, ititrain ako, i-mentor ako. Eh kung ikaw na mag-invite sa akin, although maganda yung company, hahanap ako ng ibang magjo-join, hindi po upline syndrome ang tawag diyan kasi naghahanap ako ng leader na kung saan ililid ako ng tama at ang team ko. Mm. O para sa akin ganun. Kasi Mm. may mga ganyan aakusahan na experience namin before, aakusahan ka na may upline syndrome ka. Maganda naman yung company. Eh bakit hindi ka nag-join sa kanya? Dati po kasi medyo mababaw yung aking pangunawa diyan kasi nung ako po hindi pa masyado natututo sa networking, may mga na-invite po ako ng mga dati nang may mga resulta, ayon lang mag-join sa akin. Tapos Mm. nagulat na lang ako pagdating ng mga ilang araw, buwan, nag-join naman the same company. Pero ako yung unang nag-invite. Mm. Oh, as a leader, ako naman alam mo, invited ako ng isang hindi ko naman kilala, tapos wala naman doon yung mga kriteriya na hinahanap ko bilang isang leader na susundan ko. Hahanap ako ng leader kung saan ako mag-guide. Hindi po yun upline syndrome. Naghahanap po ako ng tamang leader na gusto ko turuan ako at ang team ko. Mailid ako ng tama. So hindi siya Mm. upline syndrome. Iba po yung ibig sabihin ng upline syndrome na gusto niya lagi siya sa taas tapos wala naman siyang ginagawa as a leader. Gusto niya lang Mm. kumita doon sa mga taong nasa ilalim niya. Marami Mm. po kaming ganyan, dalawa sila, hindi ko na babanggitin kung sino-sino yung dalawang yun. Galit na galit sila sa amin kasi bakit naging downline daw sila. Pero kung i-assess ko naman ang kanilang quality as a leader, wala namang ginagawa eh. Ako na mismo na sa dating structure namin, ako na mismo na downline, no? Ako ang nagpe-present sa grupo nila para sa kanila. At ang masaklap nito, mga crossline ko, ako ang nag-present para sa upline Kaya ko, kumita. pero yung mga nag-join hindi napunta sa akin, ako lang nag-present. Sakit no yung gano'n pero tinuturing nila ang kanilang sarili na mga upline sila pero Apply. hindi nga marunong mag-present. Kasi kung upline ka, sorry po mga kapatid ano, kung upline ka marunong ka dapat maggumawa ng presentation. In any way, hindi kailangan na magaling ka. According to your own skills kung ano yung kaya mong gawin, dapat marunong ka rin mag-present. Kasi yun yung bagay na iduduplicate mo, yun yung mga bagay na susundan ng mga tao sa'yo. Kasi kung Mm. wala tayo noon, paano ka maduduplicate kasi nga network marketing is more on duplication eh. O di ba? Mm. So yun yung yung most common mistake ng mga upline syndrome. So Tama. ayun, good words. Yeah, agree ako diyan, tama. Tama, no? Merong upline syndrome, isang definition din dyan, yung upline masyadong nakaasa na lang sa team, no? May term kami dyan, Buddha. Buddha. Alam niyo yung Buddha, nakaganon na lang, no? Kumikita na kasi, di ba? Wala nang ginagawa, no? Upline syndrome yan. And I get the point of Coach Santi. Iba naman yung kaya may bagong company, kaya ayaw mo nang magpa-downline sa kanya kasi may experience ka doon sa previous ninyong dalawa. O balik na naman tayo doon sa relationship. Iba namang usapan yun. Hindi upline syndrome ang tawag doon. 'Di ba? Yun yung point ni Coach Santi. Pero kung alam mo namang matino, magaling, maayos magpatakbo, maganda yung company, kahit downline ko yan, dati, magpapa-downline ako dyan. So, wala kang Yan, upline syndrome pag ganun. tama. Yan. So, magkaiba, no? Tama, napakalawak, no? Nung sinasabing upline syndrome na yan. Kaya dito sa network marketing, no? Tandaan po natin, hindi ka boss. No? Hindi ka boss. In fact, no, we're promoting servanthood, di ba? Sabi nga, ang leadership natin dito is servanthood. You're not a boss dito well, i-guide mo sila, ililid mo sila, pero you're not a boss. Servanthood leadership yung pinopromote natin sa negosyo po natin na to. Kasi pag wala kang ganun, hindi ka tatagal talaga. No, hindi ka tatagal, magiging matampuhin ka, marami kang makikitang mali, marami kang makikitang hindi tama.
No, kasi nga hindi 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 nangunguna sa iyo yung servanthood leadership. Magkaiba po kasi 'yan. Okay, so thank you, thank you. Are you learning? Yan, no? Salamat, no? Big heart, no? Si Ma'am Riz, si Coach Riza. Live ego for good. Do good and live good. Ah, galing ni Sir Roman, ha? Ganda raw, sabi ni Coach Jessa. Okay, let's move on. Nako, patapos na pala tayo. Oh. Ayan, oh. Patapos na pala tayo. Okay ba na meron tayong fast talk? Ha? Okay ba sa inyo, Coach Santi, Coach Jessa? Fast talk, ano to? Parang Boy Abunda style. Yes po, Ano? Tito Boy. Ha? Ho, ho, ho. Alam mo, Coach Santi. Okay, fast talk tayo, ha? Meron na ba ako? Ito na. Bago kayo mag-message sa mga nakikinig, no? So, unahin natin si Coach Santi. Sige, fast talk tayo. Ready ka na ba, Coach Santi? Walang Kakabahan ako ah. isip-isip Sige. to, sagot agad ha. Bawal mag-isip ha. Dapat sagot agad. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, no? 10 fast Wow. talk. Ito na, Coach Santi. Upline or downline? Upline. Nag-isip pa talaga. Upline. Income or products? Products. Wow. Online or offline? Pwedeng both. Sige. Bike or motorcycle? Motorcycle. Lights on or lights off? Di ako makatulog may ilaw eh. Lights off. Petite or cute? Cute. Pareho yun, ha? Parehas ata yun ah. Sexiest part of your body. Oh, 6 years part of my body. Ano ba? Ilong? Lips. ilong? Ha? Lips. Ano? Ilong o lips? Lips. 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 Yan. Bagay na hindi mo nalilimutan gawin sa gabi. Prayer. Prayer. Complete the sentence. Sana paggising ko. Complete Ay, the sentence. Sana paggising ko. ah, sana paggising ko, okay pa rin ang family ko. Amen. Yan. So from 1 to 10, gaano ka kasaya ngayon? 10? 10. Yan. Palakpakan natin, Coach Santi. Woohoo! Grabe naman, no? Punta tayo kay Coach Jessa. Woohoo! Coach Jessa, ready ka na? Hot seat. Hot seat na talaga to, hot seat. Hot seat, ready ka na? Alright. Coach Jessa, Go. upline or downline? Upline. Upline din. Income or products? Products. Online or offline? Online. Past or present? Past or Present. present? Present. Present. Flowers or chocolates? Flowers. Money or love? Love. Hmm. City life or provincial life? City life. Ay, iniwanan na yung probinsyana, ha? Favorite street food? Kwek kwek. Wek-wek. Yan. Pinakamasayang araw mo? Tuesday is my favorite day. Pinakamasayang araw ko when I was born. Yan. From 1 to 10, gaano ka ka-loyal? 10. Talapakan natin si Coach Jessa. Huhuhu. Okay ba kayo dyan, mga kapatid? Ayan. Okay, so magte-10 o'clock na po. Thank you for joining. And before we parted, no, hingan po natin ng message para sa mga upline and downline na nakikinig. Unahin na po natin si Coach Jessa. Ano yung message mo sa mga nakikinig ngayong gabi na to? Yan.
Okay, Short actually message lang. may sinulat po ako dito na maiksing Sige, sige. message. So para po dun sa ating mga uplines, no? Kayo po ang mga pinuno, no? Kayo ang mga leader namin. So, Englishin ko na nga lang. You are the leaders of our team. So, yun, we salute you for that. And alam naman po natin na ang pinaka well-known na nag-speak about leadership is si John Maxwell, di po ba? Ang sabi niya, leadership is not about titles. It's not about positions or flowcharts. It is about one life influencing others. Yun po kasi ang nangyari sa akin. Na-impluensyahan ako ng upline ko kaya ako naging ganito. So sa industry natin, leadership is not about earning money. Hindi lang tayo after sa pera. So at hindi lang din after sa pagre-recruit, no? It's about inspiring and empowering others to reach their full potential. So yun po ang nagawa sa akin ng aking upline, kaya hindi niya lang ako hinayaan na magstay sa kung anong level ang gusto kong marating. Talagang nilabas niya yung potential ko. Actually, sabi ko nga sa inyo lagi, I was just working at the background. I do not even have confidence in myself na humarap sa inyo sa ganito, sa mga Zoom. Pero bakit pushy siya, no? Pushy in a way na positive, na hindi. Because you're a diamond, you have to show up, you have to open your cam and to tell people that you are, 'di ba? Who you are. So yun, kailangan yung impluwensya malakas, di po ba? And yun, kayo ang haligi ng ating team at ang inyong mga aksyon at desisyon ay may malaking epekto sa mga membro natin. Kaya naman, I encourage you, no, dyan po sa ating mga nanonood sa live, kung meron man, I encourage you to lead by example. Na pag-uusapan na po kanina, you have to lead by example. And to be a role model and to show our downlines what it really means to be a true leader. So, hindi ibig sabihin na leader ka, ay leader ka nang talaga. May mga qualities po yan, okay? Huwag kayong magsawang gabayan, no? At suportahan kami kasi we are still a student. And wag po kayong magsawang gabayan at suportahan kami bilang inyong mga downlines dahil kami ang susunod ninyong mga alam mo yon, kami ang susunod ninyong mga generations. Di po ba? Mas masarap makita yon, no? And then, yon, para naman po sa mga downlines, katulad ko, mga downlines dyan na nakikinig pa, wag kayong mawalan ng pag-asa, di ba? Don't lose hope. Lagi naman tayong may pag-asa. You are the future of our team. Tayo daw po yung future ng grupo natin at tayo yung magpapalakas, no, ng ating grupo. And according to John Maxwell also, sabi niya, the greatest leader is not the one who does the greatest things. Correct. But the one who gets the people to do the greatest things. Kayo ang mga magpapalakas ng ating team at kayo ang magpapataas ng ating antas. Ano ba yung antas na sinasabi nila? To the next level. So wag kang matakot, no? Wag tayong matakot na humingi ng tulong kasi yan naman yung role natin. 'Di ba? Mag-reach out sa mga uplines natin. And then dahil sila ay nandito upang tulungan tayo. So, huwag kang magsawang mag-aral. Yan. At gawin ang mga bagay na kinakailangan bilang isang downline para magtagumpay ka rin sa negosyo mo. So, with this, ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera o sa mga material na bagay. Okay? It is not just about the money or material things. It's about the positive impact. Sinabi ko po yan sa event, no? It's the positive impact we make on people's lives and the difference we make in our community. Dito sa Heroes United, di ba? Ano ba yung nakukuha nyo dito sa Heroes United natin? So, let's work together, mga kalib good, to make a difference and to achieve greatness. You have a hero in you. You are a hero. You're a and hero. I thank you. Thank you, Coach Jessa. Palakpakan natin dyan. Yan. And last but not the least, Coach Santi Valenzuela. Message sa... Alright, ito po yung aking last message sa atin. Ano? I hope baunin nyo po ito sa lahat po ng mga fellow, mga business partners ko rito. Yan. So tayo po ay pamilya po rito.
So I hope na mayroon po tayong natututunan ngayong gabi. Ayan. Para sa iyo, downline. Okay? So, please, iwasan po natin yung pagiging reklamador pero hindi ka naman gumagalaw. Ha? Mm. Nagrereklamo tayo pero wala ka namang action na ginagawa. Iwasan po natin yon. Tapos, kailangan nating matuto. Dapat learn. Huwag ka pong spoon feed palagi. Okay? Mm. Tapos, huwag kang maging mabilis sumuko kapag may rejection. Normal po yan and it's all part of the business kasi sa pamamagitan po ng mga rejection, mga challenges, diyan ka po natututo, no? And then magbibigay ako ng last 5 na dapat mong tandaan. Please take note if you have a ball pen. Importante 'to, no? So 5 bagay na gusto kong iwan sa iyo as an upline or downline. Number 1, you have to lead by example. Lead by example, walk the talk. Okay? So kung gusto mong mag-recruit ang team mo, ikaw mismo dapat nagre-recruit. Kasi nga po duplication tayo, di ba po? So, kung ano yung action na ginagawa mo, yun ang maduduplicate mo kung ano yung ikaw. So, kung hindi ka nagre-recruit, hindi rin magre-recruit ang team mo. Importante yun, no? Lead by example. And then, pangalawa, focus on duplication. Yan, sino po ang iduduplicate? Ulitin ko, ang iduduplicate ay ikaw. You have to lead by example. So, gawin mong simple and duplicatable ang system para mabilis lumaki ang grupo mo. Hindi po yung mahirap gawin. No? Simplihan mo lang. Okay? And then pangatlo, build relationships. Tandaan natin na ang network marketing business, ang business na ito ay people's business. So, take care of your team. Kahit isa man sa kanila, every single one of them, no, you have to treat them nicely. I-approach mo, kausapin mo, regardless kung ano man ang state of emotion mo, kung galit ka man, kung naiinis ka man, basta dapat marunong ka mag-appreciate sa lahat ng mga downlines mo kahit sino man sila. Okay? And then, pang-apat, never stop learning. The best leaders are always growing. Invest in personal development. Gayahin nyo po yung mga taga-heroes. Di ba po, nag-i-invest kami, umaatin kami ng mga trainings, nakita nyo naman yun, no? Webinar, online and offline, umaatin kami. Kasi bakit? Yung mga natututunan namin, ibabagsak namin, ibababa namin sa mga aming mga leaders at yun ang maduduplicate nila at dapat gawin nyo rin yun, no? As an leader. And then, lastly, stay consistent. Yan. Wag lang isang beses, no? Wag yung patay sindi tsaka yung ningas kugo na kung tawagin, no? Dapat ang tunay na success ay para sa mga taong, ulitin ko, ang tunay na success, take note of this, ay para sa mga taong hindi sumusuko. Yun po yun, no? Stay consistent. And in the conclusion, upline ka man or downline ka man, tandaan mo, your success depends on you. Okay? Upline ka man or downline ka man, your success depends on you. Work hard, stay committed, and always give value to yourself, to your team, to our Live Good community. So, let's build together and grow together. Heroes United. God bless. Salamat po. Thank you, thank you. Kalap emoji naman dyan. Grabe. Sabi ni Sir Roman Fernandez, let's do this again. Fun, fun, and lots of learning. Don't worry. Gusto nyo ba, once a month, may ganito tayo? Ha? Big thanks po sa mga learnings, Coach Ferds, Coach Jessa, and Coach Santi from Chris Rioberos. Yan, photo op tayo ha. Leaders, walk your talk. Yan, rap kayo. Yan, clap, clap. Live ego for good, do good, and live good. Yan. Leaders are the mothers and fathers of their children, sabi ni Belen. Yun. Awesome. Yan, yan. Sige. So, let's photo op. Coach sa Coach Kain, Ate Kain. Yan, no? Photo op na tayo. Kaya sa mga gustong mag-open ng cameras nila, ng video nila. Woohoo! Naku, nakamotor pa si Sir Mark. Yan, hello, hello. Yan, Sir Roman. Yan, grabe. Woohoo! Yan, si Coach Pitts, nagbukas na. Rodolfo, si Doc Chris. Hello, Doc Chris. From Baguio. Hi, Chris Rioberos. Yun, oh. Sige, open lang, open. Sorry, ayaw mag-open. Ako, okay lang yung mga hindi maka-open. Coach B, sarap niyan. Baka invite mo naman kami dyan.
Yeah, Maria Belen, thank you for opening the cameras. Raquel, yun, no? Yung mga Pahingi, walang name. Coach B. Si Redmi, nakita ko rin si Redmi, oh, sa wakas. Si Redmi, nakita ko rin, no? Yan, si Ma'am Maribel. Yan, Lucila Tagayon. Thank you for opening. Yan, Sir Chris Rioberos. Eric Oliveros. Yun, no? Yan, si Candice. Hello, Candice. Kong hei pat chow. Ay, kong hei pat chow. Pot, patchoy. Yan. Romalia D. Hello. Yan. Hi, Jean Olaires. Ayan, habol pa tayo ha hanggang ano pa po ang cut-off no? Hanggang 31 po ang January pero ang 31 po natin 30 pa lang sa US. So hanggang 1 pa po. Hello, Bishop. Hello, hello, Bishop Renan. Ataw na tayo. Yan, papunta ng Baguio yan si Sir, si Coach Bishop. Iyon, grabe naman. Sige, Luzby. Medyo madilim yung camera niya. Okay, Coach Ate Kain. Shot na ba? Shot na? Okay. One, two. Yun. One more, one more. 3 pages po tayo ngayon. One, two. Yun. Grabe naman. Oh. Hello, Ma'ams Bebe Surya. Hello, Erwin Bayer. One, two. Yun, oh. Yan. Sana yung iba nakapagbukas din. Pero okay lang. Yan. Thank you for joining us. I hope natuto po tayo. I hope na-enjoy nyo yung gabi. Pero most especially, no, naging isang pamilya po tayo dito sa Heroes. Yan. God bless everyone and see you on kailan ba? Ha? Friday, no? Sa ating Friday. health forum on Friday. Huwag kayong mawawala. Invite nyo lahat ng may sakit, lahat ng health conscious, gustong Good magpaka-healthy, night. gustong matutunan about our Good night. products, invite nyo po on Friday. Ang maganda, kung bago ang i-invite nyo, garantisado magjo-join po yan. Okay? So let's make this 2025 our year. Magda-diamond ka. Alright? God bless everyone. Bye-bye. Bye. Good Bye-bye. night. Thank you, thank Thank you you. po. Good night, good morning, good afternoon. Bye-bye. Bye-bye, Coach Kine. Bye-bye-bye. Woohoo! Ma'am Cha, hello. Yan, si Coach Cha pala dito. Coach Raquel, thank you for joining. Belia Kaputulan, hello, hello. Yan, Ma'am Lucila Tagayon. Yan, oh, yun, oh. Susana, hello. Ma'am Lourdes. Roberto Lobo, hello, hello. Ma'am Nida Antonio, Sir. Ma'am Nora Basera, hello. Yan. Green na green ka dyan, ha? Woohoo! Yun, oh. Susana Yonito. Yun, oh. Sir Eric, tawa naman dyan. Yun, Mark Hill, ingat. Nakamotor ka pa. Ingat sa pag-uwi. God bless everyone. Bye-bye po. Yun. Woohoo!